Bakit ba tayo nangungumpisa sa pare kung pwede namang direct to God, diba? Unang-una, hindi po imbento ng taong kumpisan. Pangalawa, utos po yan ni Kristo. John 20:23, malinaw ang utos ni Jesus sa mga apostoles. If you forgive people's sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. So kung sapat na ang direct to God, bakit pa binigyan ni Jesus ang mga apostoles ng otoridad na magpatawad, di ba? Proverbs 28:13, ingon ani ka, importante ang kumpisal mga kapatid. You will never succeed in life if you try to hide your sins, confess them, and give them up. Then God will show mercy to you. So through confessing our sins, we will receive God's mercy. Ay, Ate Kelly, ang interpretation po niyan ay confess your sins directly to God. Okay ba? Sabi din, Ate Kelly, sa Psalm 32:5, sabi din dun, I confess my sins to the Lord and He forgave me. Gisugid na ako umasala sa Ginoo, gipasaylo niya ako. Okay. Sino ba nagsabi niyan? Sino nagsulat sa Psalm? It was David. And the story of David, nangabit siya. Then Nathan showed up, the messenger of God, and told David of his sin. Then David said to Psalm 12:13-14, I have sinned against the Lord. Then Nathan replied, the Lord has taken away your sin. So, makita natin dyan. Si Nathan, nahimo siyang mediator. Nahimo siyang ni-confirm na ginapasaylo na ang sala ni David. Isn't that amazing? Siguro sasabihin ng iba, ay walang tao makakapagtawad ng kasalanan. Only God. Okay, then why did Jesus commanded His apostles to forgive sins? Alam niyo mga kapatid, yung ministry po ni Jesus is to forgive people's sins. Part po yun sa ministry niya. Paano po niya ipagpatuloy yun kung mawala na siya? He gave His apostles authority po to forgive people's sins. Ate Kelly, yung sa John 20:23, yung inutusan ni Jesus niyan, mga apostoles, hindi po pare, walang pare dyan. Okay, the Bible said that Jesus is the high priest. Okay, kung may high priest, buti pa sabot may lower priest, like mga lineage of priest. Kaya na may high. Magulong president na vice president na. So, may mga kasamahan si Jesus na pare. Sino yun? Yung mga apostoles. At muna ang mga pare na to ron. Walay bugto nga ordinasyon sa mga kaparian nga nagasugad sa mga apostoles. Sasabihin ng iba, tao lang ang pare, makasalanan sila. Okay, tama, tao po sila. Pero tao rin ang ginamit ng Diyos para isulat ang Biblia. Tao rin ang ginamit ng Diyos para binyagan ka. Tao rin ang ginamit ng Diyos para ipangaral sa iyo ang ebanghelyo. Kung tinanggap mo ang Biblia na sinulat ng tao lang, bakit mo tatanggihan ang pagpapatawad na idinadaan ng Diyos sa tao lang? Alam niyo mga kapatid, ang Diyos, mahilig kasi siya gumamit ng physical science para sa spiritual grace. Ay gumagamit siya ng mga instrumento, di ba? Mababasa natin yan sa Biblia. At mababasa din natin sa Biblia po yung conversion. When Joshua urges Achan to confess his sin, kasi nagnakaw siya ng mga devoted items from Jericho. Joshua 7:18, then Joshua said to Achan, my son, give glory to the Lord, the God of Israel, by telling the truth, making confession, tell me what you have done, don't hide it from me. And meron din sa Acts 19:18. Doon makita natin na yung mga tao nagsisisi, nag-confess sa kanilang mga kasalanan. Mga new believers sa Ephesus. Acts 19:18-19. Many of those who believed now came and openly confessed what they have done. So, importante po ang pagkukumpisal. Biblical po siya. Mga kapatid, tandaan nyo, hindi naman po masama pag nag-direct to God ka. Pero kulang po yun. Kaya kami mga Katoliko, sinasabi namin sa Panginoon ang aming mga kasalanan at sa kanyang mga kaparian din. Okay, through the priest, tatanggap namin ang grasya at kapatawaran ng galing sa Diyos. Looking for a Benedictine crucifix? We're happy to introduce our newly crafted Benedictine crucifix made from mahogany wood. This crucifix features the Latin inscriptions of Saint Benedict of Nursia, known as powerful prayers of exorcism and renunciation of Satan, recognized in the tradition of the Catholic Church. This design is also recommended by exorcists as a meaningful aid for prayer and protection. This crucifix is designed
where you can place holy oil, holy water, or blessed salt in the built-in slots. And it is also a detachable design where you can remove the cross from its stand for flexible use. You can place it on the wall, on the altar, or for personal prayer. Note that this cross is not yet blessed, so you may have it blessed by a priest for sacramental use. And we have also our special offer, free shipping nationwide, free blessed exercise salt and exercise water with every purchase. So if you'd like to avail, just send us a message. We'd be glad to assist you. Di na lang ako mangungumpisal kasi magkakasala lang din naman ako. Ito ang madalas nating marinig. Pero, normal ba na sabihin mo, di na lang ako maliligo kasi madudumihan lang din naman ako? O di na lang ako maglilinis ng bahay kasi dudumi lang din naman ulit yung bahay. Di na lang ako magtututbrush kasi kakain lang din naman ako. Kapatid, bakit ba tayo naliligo? Bakit ba tayo naglilinis? Bakit ba tayo nagtututbrush? Para maiwas sa dumi, maiwas tayo sa mga sakit. Ganun din ang kumpisal po. Ang pagkukumpisal, para tayong naliligo niyan. Naliligo ka sa grasya ng Diyos. At sa pamamagitan ng pari, si Kristo mismo ang nagpapatawad at nagbabalik sa atin sa estado sa grasya. In the person of Christ is the priest. Nilinis ka ng grasya ng Diyos. Kaya, after mo mangumpisal, di ba ang gaan sa pakiramdam? Parang may naalis sa dibdib. Kasi restored ka ulit sa Diyos. Kaya nga may kasabihang confession leads to reconnection. When you confess, you reconnect. Pero pag hindi ka nangumpisal, mabigat sa pakiramdam. Naiipon lahat na ating mga kasalanan. Ang mga kasalanan, sugat po yan sa kaluluwa. At ang sugat pag hindi ginamot, anong mangyayari? Lalala, may infect, kakalat. Gayun din sa spiritual life. Pag hindi mo kinumpisal ang kasalanan mo, magiging magulong isip natin. Mawawala ang peace of mind, magiging restless tayo, mag-overthink, magigilty, tapos mas madali tayo mahulog sa mas malaki pang kasalanan. And that's why the church invites us not to run away from confession po, but to return to it again and again. Kasi ang awang ng Diyos, hindi yan nauubos. Pero tandaan mo to kapatid, hindi tayo nagko-confess para may license tayo magkasala. Nagko-confess tayo para iwasan ang mga bagay na naglalayo sa atin sa Diyos. Kasi kung nangungumpisal ka, pero wala ka namang balak, iwanan yung kasalanan mo, pagkatapos mo mangumpisal ay patuloy ka pa rin nag-live in sa partner mo, niloloko mo lang sarili mo, hindi ang Diyos. Hindi mo malilin lang ang Diyos. Alam niya ang puso't isip mo. Confession requires repentance, kapatid. Totoong desire na magbago kahit alam mong mahihirapan ka. Hindi hinihingi ng Diyos na magiging perfect ka agad, na dapat perfect ka paglabas ng confession. Hindi po. Hinihingi niya na sumubok ka. At kung bumagsak ka, bumangon ka ulit. Bumalik ka, lumaban ka ulit. Sabi nga sa Bible, a righteous person falls 7 times but rises again. Yan ang kaibahan sa righteous at unrighteous. Yung mga unrighteous, pag bumagsak sila, sumuko na. Hindi sila lumalaban. Pero ang righteous, bumabangon ulit, paulit-ulit at itama ang pagkakamali nila. Tandaan, kahit anuman kabigat o kalaki yung kasalanan mo. Isaiah 1:18. For your sins are like scarlet, I will make them white as snow. Kaya huwag kang matakot mangumpisal, mas dapat kang matakot na masanay ka sa kasalanan at dumating sa point na hindi mo na hinahanap ang Diyos. Hindi ka na nangumpisal. Tingnan mo tong video na ito. Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. So nakita ko tong video na ito na kumakalat sa Facebook ngayon. Napaisip ako ba, ganito na ba tayo kataban bilang mga Katoliko? Na kahit ang pagdadasal, inaasa na natin sa AI. Hindi lang ito ha. Last year, may nag-viral din. Tailor fit this prayer according to blah blah blah. So,
Chinat GPT yung prayer mismo. At maraming beses ko na rin napansin na kahit sa harap ng Blessed Sacrament, ang ibang youth, pag pinapalid sila, alam nyo, mismong panalangin, ini-AI pa sa harap ni Jesus, nag-AI ka. The realest person, Jesus Christ. Hindi ka man lang nagpakatotoo. Ano na bang nangyari sa atin, no? Kahit ang pagdadasal, ang pakikipag-ugnayan sa Panginoon, ang paglilid ng prayer, inaasa na rin natin sa AI. Ano na ba tayo? Parang hindi na natin ginagamit ang puso at isip natin na ibinigay ng Panginoon. Inaasa lang natin sa AI lahat, imbis na umaasa tayo sa Holy Spirit. Mga kapatid, hindi po robot ang Panginoon. Relasyon ito, totoong relasyon. Binigyan tayo ng Diyos ng utak para mag-isip. Puso, binigyan din tayo ng bibig para magsalita. Pero anong ginawa natin? Pinalitan natin ng AI. Alam nyo, yes, AI is useful. Gamitin natin ang AI kung kailangan to assist us but not to replace po yung puso at isip natin. Not to replace our God-given creativities. Kasi sa dulo, hindi naman magagandang salita o yung perfect words o yung perfect prayer ang hinahanap ng Diyos. Alam niyo kung ano yung hinahanap niya? Ikaw na nagpakatotoo, walang filter, ikaw na buo. Ikaw na nanalangin sa Kanya na kahit nagkakamali-kamali pa yan, tatanggapin niya yan dahil yan galing sa puso mo. Hi guys, kabalo mo karong adlaw Good Friday. Daghan ang ma-release nga makalag sa purgatorio. Adunay usa ka mystic sa simbahang Katoliko, si Maria Sima, naa siya gitawag nga libro The Secrets of the Poor Souls in Purgatory. Anak si Maria Sima, permi na siya nga gina-visit sa mga poor souls in purgatory kay magpatabang og ampo, magpamisa, magpatabang sa iyaha para sila malangit. Anya usa sa mga revelation dito sa dihang gina-interview si Maria Sima, giingnan siya, Maria, can you tell us what the role of Our Lady is with the souls in purgatorio? Matod pa ni Maria Sima, she comes often to console them and to tell them they have done many good things. Mama Mary encourages them. Ang gipangutana sad siya, follow-up question, are there any days ba daw on which Mama Mary delivers them? Matod pa ni Maria Sima, Christmas Day, All Saints Day, Good Friday karong adlaw, and the Feast of the Assumption and the Ascension of Jesus. Nga naman, in Catholic theology, good, certain feast days are moments when the Church celebrates a major mystery of salvation, kagaya ngayon, Biyernes Santo, Good Friday. Jesus saves all of us through His passion, through His death, and God pours out extraordinary grace. So, purgatory is a statement where souls are being purified from the word purga, purgatory. So, when grace overflows, their purification is accelerated. So, muna, ang role ni Mama Mary as the Mother of Mercy, she helps souls, comforts souls, strengthening souls, and by God's will, helping them release from purgatory. Just like she stood at the cross, no? John 19:25. As the sorrowful mother put, she unites her suffering with Christ, diba? And she intercedes for us, and especially for the souls in purgatory. And that's why karong adlaw, mag-stations of the cross ta, mag-sacrifice ta, mag-ampo ta, and kumahimo, ugma misa, resurrection, atong halarag misa, makalag sa purgatorio, kay kini makatabang sa ila. We are live sa panahon ni Jesus. Nasa tayo ngayon? Sino ni siya? Si David ba to? Sino ka? Oo. May mga sandalo sa labas. Tingnan natin. Ayan. Isa-isa lang. Kuha na natin! Okay! Asa si Tincho? Asa naman inyong espada? Magsabot kayo ng segment. Jesus! Tara sa Jesus, oh! May kuwan. Asa
Wala pa lagi, wala pa yung sumina. Si Pilato, tingnan natin si Pilato. Pilato! Pilato! Oh, Pilato! Ang nagsugo. Si Pilato ang ilansag sa cross. Dili, uy! Okay guys, we're here na. We're here na. Ilansang na si Jesus sa krus. Jesus, kinakabahan ka ba? Initan si Jesus. Ning graduate ka, ning complete ka, ning move up ka, or ning move on ka. Congratulations! By the way, guys, naa ko'y message para sa inyong tanan. Pero sa dili pa na, pagpagi sa inyong self, atong i-acknowledge, i-appreciate itong kagalingon nakaabot taan na natumoy sa ato ang pagpaningkamot. Dili lalim ang agian para makaabot dira. Pero look at you, nakaabot ka dira. So congrats ninyo. Congratulations sa mga naay medals o sa walay mga medals. Sa mga naay medals, dira. Ug naay mga awards, deserve na ninyo. Gipaning kamuta na ninyo. Manang naa may bunga. Pero sa wala, ato ning klaruhon, dili porket wala kay medal, wala ka na ning kamot. Usahay maura gyud na ang result sa kung unsay imong makaya at that time. Kung kabalo ka sa imong kaugalingon, nagibuhat nimo imong part, imong gihatag ang tanan, gihatag ko na ang tanan. Pero wala ra gihapon, betaw. Mana. Okay ra na, jud girl. Okay ra na, boy. Kay kabalo ka na ning kamot ka ug naa kay nakatunan. Pero kung kabalo day ka nga, naapaw ta kay makaya mahatag, pero wa nimo gibuhat, wa ka ni try kay ni hadlo ka na uwaw ka. Pamalandungi na next time. Next time buhata imong best. Not para sa medal. Pero para makakat-on ka, mutubo ka para sa imong kagalingon. Kay sa tinuod lang, unsaon man ang medal kung human wala kay nahibaw-an. Proverbs 16:16 nag-ingon, how much better to acquire wisdom than gold, to gain understanding is more desirable than silver. Sa Binisaya pa, mas maayo pa makabaton og kaalam og kahibalo. Kay kini mas bililhon pa kaysa sa bulawan o plata. So, pasabot, labaw pa sa medal ang kaalam og kahibalo nga imong nakat-unan sa eskwelahan. Bisan wa kay award, bisan wa ka gibutang sa stage, wa ka nakita sa stage, wa kay medal, pero ni grow ka, nakakat-on ka, nahimo kang mas maayong tao kana dili na mahatag sa medal. Mao na ang tinuod nga daog, mao na ang tinuod nga paldo. Bitaw. Usa mga estudyante, padayon lang gyud ta. Kung naa kay nadawat medal, pasalamati na, dawatan na, i-appreciate na pagpasalamat. Kaysa tinuod lang ang medal importante pud na, pero dili ra kana ang basihan sa imong kahimtang. Kung wala kay medal, pasalamati gihapon pa malandungi ang imong pagpaningkamot nga unsa pay mas mahatag nako. Mas mabuhat nako. Saan ako nagkulang? Yeah. Bitaw. Pero guys, labaw sa tanan yun.
Sukdo nato tong kagalingon dili sa kung pila ka medals atong nakuha, kung dili kung unsa ta ni grow. What have we become sa atong pagtuon, sa atong pag-eskwela, sa atong pagka-estudyante? Nahimo kang mas responsable, mas buutan, mas naay disiplina, naay respeto, kana dili na mahatag sa medal. Kaysa katapusan, guys, ay kung pahilaka bitaw, dili gyud medal ang magdala nimo sa unahan, kung dili ang imong karakter, ang imong kaalam, disiplina, maayong pamatasan. O kini last na hinumdumi ni, dili tanan nga achievement, tanan nga imong nahibaw-an ipasundayag sa stage. Muna ang realidad, dili tanan makita sa stage. Ang uban ilang gipuy-an. Ug mao na ang tinuod